Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandito po ang kwento ng Saudi Arabia kung bakit hindi lumalaban. Galit ako sa Saudi tulad mo. Ako nga pala si Ahmad Nur Salindawan, nakapagtapos sa Qasim University ng kursong Sharia. Dati katulad nyo rin akong may hindi magandang pag-iisip laban sa Saudi, tulad ng duwag ang Saudi, dahil hindi sila nakikipagdigmaan samantalang pinapatay ang mga Muslim sa Palestine. Dala-dala ko ang isipang yan hanggang ako'y umabot sa third year college ng aking pag-aaral at na-meet ko ang isa sa pinakadakilang sheikh sa Qasim University. Naging student niya ako sa fiqh, at kasama sa mga napag-aralan ko sa kanya ay ang Kitaabul Jihad. Dito nagkaroon ako ng lakas ng loob na itanong sa kanya ang matagal ko ng kinikimkim na palaisipan sa Saudi. Ahmad, Sheikh, pwede ba akong magtanong? Sheikh, oo, Ahmad, ano yon? Ahmad, bakit po hindi sumasali ang Saudi sa pakikipagdigmaan sa mga Muslim country tulad ng Iraq, Palestine, Syria na pinagpapatay sila ng mga kaaway? Sheikh, isarado nyo ang pintuan at ang mga bintana, at patayin nyo ang inyong mga cellphone. Pagkatapos naming maisara ang pintuan at bintana at ma-off ang aming mga cellphone, sinabi niya, Ahmad, kailangan mong maintindihan na ang Saudi ay maraming kaaway at hindi lang iisa, at ang kanyang mga kaaway ay nag-aabang na makisali ang Saudi upang magkaroon sila ng pagkakataon pabagsakin ang Saudi, at sa panahon ngayon, hindi pa handa ang Saudi sa pakikipagdigmaan dahil kulang sila sa puwersa na gagamitin sa digmaan. Mayaman lang ang Saudi pero walang sapat na lakas upang lumaban sa kanyang mga kaaway, at pag ginawa yan ng Saudi mas lalong mapapahamak ang mga tao dito lalo na ang Makkah at Medina. Kaya hindi malabong mangyari yan dahil nakapalibot ang mga kaaway ng Saudi na nagmamasid at naghihintay ng magandang pagkakataon na isang pagkakamali lang ay maaring magdulot ng napakalaking kaguluhan at mas malalang kapinsalaan. Naiintindihan mo ba, Ahmad? Ahmad, opo, Sheikh. Sheikh, ano po sasabihin natin sa mga taong nagsasabing malakas naman ang Saudi pero sadyang ayaw lang nilang tumulong? Sheikh, bibigyan kita ng halimbawa, Ahmad. Halimbawa ikaw yung gobyerno ng Saudi, at alam mo sa sarili mo na hindi mo pa kayang makipaglaban dahil sa kakulangan ng mga kagamitan para sa digmaan. Ngayon alam mong wala kang kalaban-laban dahil hindi ka pa nakapaghanda ng sapat. Lalabanan mo ba sila na alam mong nakasalalay sa iyo ang kapakanan ng lahat ng tao sa Saudi? Ahmad, hindi po, Sheikh. Sheikh, yan din ang sasabihin ko sa iyo, na huwag kang makinig sa mga taong mga mangmang na ang alam lang nila ay pakikipaggyera sa mga kalaban na hindi naman talaga nila alam ang totoong kapangyarihan meron ka, hindi naman nila alam na pag lumaban ka ay malalagay sa panganib ang mga taong nasa pangangalaga mo lalo na't nasa Saudi ang dalawang lugar na dinadakila ng mga Muslim na ito yung Makkah at Medina. Malinaw ba, Ahmad? Ahmad, opo, Sheikh, patungkol naman po sa kung bakit kinukulong ng Saudi yung ibang mga ulama dito sa Saudi. Sheikh, yan yung mga ulama na nagdudulot ng kapinsalaan ang kanilang mga salita. Halimbawa, isa sa mga ulama na kinulong ay si Fulan. Bakit ikinulong? Dahil ang kanyang mga khutbah ay nagtutulak na singilin ng maraming tao ang gobyerno ng Saudi na lumaban at makipagdigmaan. Kaya napipilitan ang Saudi ikulong ang mga ganitong ulama, dahil hindi nila alam ang dala-dala nilang kapahamakan sa bansa ng Saudi. Gusto ng mga ulama na ito na maging sway ang mga tao sa Saudi at labanan nila ang gobyerno ng Saudi, at pag nangyari yan, magkakaroon ng malaking gulo sa loob ng bansang Saudi. Masyado silang emotional sa kanilang mga ifta, na hand naman nila alam kung gaano kalakas ang puwersa ng gobyerno ng Saudi. Kaya sila ikinukulong ay upang pangalagaan at mapanatili ang kapayapaan sa Saudi Arabia. Naintindihan mo ba, Ahmad? Ahmad, opo, Sheikh. Jazakallahu khairan. Simula ng araw na yun ay naintindihan ko ang totoong pangyayari sa loob ng Saudi. Insha'Allah, isusunod ko sa post na ito ay, may naitulong ba ang Saudi sa Palestine? Shukran Ben.